Bago ho yung homily proper, gusto ko lang magbungkahi sa inyo para mas enjoy kayo at mas talagang maligaya tayo sa pagdiriwang ng Santa Misa. No? Sana ho, pag kumakanta tayo lalo na ng Alleluia at papuri sa Diyos, ay nakangiti. Bakit po? Ano sasabihin nyo kapag ako nag-happy birthday sa inyo, ganito mukha? Happy birthday to you. Happy birthday. Parang walang kwenta, di ba? Happy nga. Happy birthday to you. You are happy. I am happy na birthday mo. No? Ang Alleluia, ibig sabihin nun, ano po? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. No? Bakit? Dahil ang salita niya ay nagbibigay buhay. So, hindi maganda yung sasabihin natin, Alleluia, Alleluia. Gets nyo? Agree ba kayo? O masyado akong stricto? Hindi, di ba? Tapos pag sinabing glory to God, luwalhati sa Diyos, papuri sa Diyos, pag tayo may pinupuri, oy, ang galing mo mag-basketball. Nakangiti. Hindi, oy, ang galing mo mag-basketball. Uy, ang galing mo mag-basketball. Masaya, di po ba? So kapag tayo nagdarasal ng luwalhati, ng Alleluia, dapat appropriate din ang mukha natin. Kasi pag ginalaw nyo ang mukha ninyo at gumiti kayo, mas malalim ang pagdarasal. No? Mas iniisip natin, bakit ba tayo nagpapuri? Pabalik-balik, papuri sa Diyos. By the way, for the choir, hindi pa kayo pinapanganak. Ako ang isa sa mga unang bahagi sa mga choir ni Father Ontiveros na gawa ng papuri. Yung mahabang-mahabang ginagawa ninyo ay dahil po, ginawa namin yan sa isang liturgical concert. No? Kaya meron pang mga dramatic, mga mahabang mga interlude. Tapos yung ending, nag-amen na nga, tapos na ang amen. Meron pang papuri, gano'n, no? Hindi po kailangan yon, ano? Just for your information. So, pag umabot na ng amen sa luwalhati, pwede nang tumigil. Okay? So, marami tayong kailangan malaman tungkol sa ating liturhiya, no? For example, dapat pag tumingin tayo dyan sa mga decoration, malinaw sa atin ang simbolismo. Bakit may mga parang bituin? Diba? Parang mga bituin yung ilaw. Parang mapipitas mo na. Ha? At parang sumabit na ang mga bituin sa mga sanga ng punong iyon. No? Ano ibig sabihin nun? Bumaba na ang langit dahil ang hari ng lahat ay ipinanganak na. Yun ang ibig sabihin nun. So whenever you look at Christmas lights, it should not be just parang decoration. No. It is a word from God. The light of the world, ang liwanag ng daigdig, ay nanaog na. At sa totoo lang, nagniningas na sa inyong mga puso dahil kayo'y mga binyagan. Because the Holy Spirit of the Son of the Father was poured into your hearts through the sacrament of baptism. So, when you look at the Christmas lights, remember it is to remind you that the baby to be born is ang liwanag ng daigdig. No? At hari ng lahat. Di ba? Ang hari ng lahat. Di ba? Okay. Tapos, bakit may green? Maraming green. Evergreen. Sa English, ever means always. Evergreen means always green. May mga halaman sa North Hemisphere ng mundo, kahit meron ng snow o niebe sa Kastila o Filipino, kahit may snow, yung ibang puno nalalagas ang dahon. Pero ang evergreens, kaparis nito, cypress trees, and so on, and the holly, and hindi po nalalanta ang mga dahon. Ano ibig sabihin nun? Simbolo na ang pagmamahal ng Diyos ay evergreen, laging luntian, laging sariwa, laging bago, hindi luma. No? Tapos, bakit bilog ang corona? Advent wreath? Kasi ang circle is no beginning, no end. Dahil ganun din ang pagmamahal ng Diyos. Mula pa sa simula, minahal na tayo, at hanggang sa dulo ng walang hanggan, na wala naman dulo, at magpakailanman, ay mahal tayo. Pero ito hindi masyadong alam ng marami. Yung iba sa inyo nagsimba the other night na ako nag-misa, alam niyo na. Yung poinsettia. Poinsettia. Nakikita po ninyo, yung halamang ang mga dahon ay parang bulaklak na pula. Alright? That is very meaningful. Kasi sabi sa akin ng mga nagre-raise ng poinsettia, hindi. Kasi sa totoo lang, green lahat yan. Mga dahon lahat yan eh.
Tapos yung parang magiging pula na ano ay pumupula lamang, gumaganda kapag madilim na madilim. So sabi nila, nabasa ko rin sa internet, kung meron kang konsensya, itago mo from any light, kahit yung ilaw sa poste sa labas, wag talagang madilim na madilim, pupulang-pupula yan. Parang paalala na kahit sa kadiliman, no, ang grasya ng Diyos ay magpapahayag at mamamalas. No? Yan ngayon yung kulay na pula. Akala na iba, ay, ang ganda, cute, kasi maganda. Lalo na yun, no? Nakikita ninyo yung berry dito sa Advent wreath, yung pulang mga bunga, ganda, di ba? Berry, tapos meron siyang ivy, no? Yun na lang ba yun? Kasi maganda ang kulay? Hindi po. Yan po ay paalala na ang batang ipapanganak na siyang hari ng lahat, nasabi sa unang pagbasa natin, ang haring yan ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Hula ng propeta Mikas or Micah. Sino ang hari na kilala ng buong sanlibutan? Si Prince William o si Prince King basta hindi ko na matandaan ang pangalan niya. Dahil walang kakwento. Anyway, hindi. Ang hari ng lahat ay ang ating Panginoon. Ang hari ng kabutihan, hari ng kagandahang loob, hari ng kabutihan at katarungan. No? Pero siya ay mamamatay. Dadanak ang dugo niya. Ang dugo niya ay tubig ng buhay. Pag-aralan niyo John chapter 7. No? So, pag nakakita kayo ng poinsettia, dapat naghahalo ang tuwa at hapis sa puso natin. Dahil yung babying ipapanganak, alam natin ay dadanak ang dugo para tayo'y maligtas. No? Kung paanong sumunod siya kasi sa kalooban ng Diyos na pati kaaway ay mahalin. No? Kung naano niya, napabangon niya si Lazaro na patay, kung gusto niya siguro, sabi niya sa mga walang kwentang Romanong yan, papatayin ko kayo lahat, papadala ko lahat ng mga anghel kayo, uutasin kayo mga Hudyong, inapi ako, hindi niya ginawa. Dahil nga siya ay nag-alay ng buong pagtalima, pagsunod sa kalooban ng Ama. Second reading. Basahin po ninyo, no? By the way, before you go to Mass, it's helpful to read the readings before Mass. Kasi mas lalong maganda habang pinakikinggan nyo, malalim. Baka hindi nyo kasi napapansin. Dito sinabi, ano daw ang sinabi ni Jesus nang siya'y manaog sa lupa? Ang mga hain at handog na hayop, ang mga sacrifices of the temple, hindi mahalaga sa iyo. Ang hinanda mo ay aking katawan upang maging hain. Hain means sacrifice. No? Minsan hain, akala natin lalagay sa mesa, sa kakainin. Pero sa templo, may mga altar at inilalagay ang hain, sakripisyo. Noon, mga pinapatay na kabayo, ay na baka o kaya kordero, no? Pero sabi niya, narito ako, o Ama, upang, sumunod sa iyong kalooban. Obedience to the Word of God, to the will of God. Pagsunod sa salita ng Diyos, yan ang pinakaalay ni Jesus at kaya sumasabay tayo tuwing misa sa pag-aalay na yon. Pag tayo ay nagsinama natin ang sarili natin sa tinapay at alak, na simbolo natin. Bakit? Gawa naman tayo sa pagkain at inumin eh. We are made of bread and wine or food and drink, di ba? Inilalagay natin dyan. Yan ang napakagandang kahulugan nito. No? Ngayon, yung Christmas tree, alam na rin natin. Ang puno, nagpapaalala ng puno ng buhay. No? Na sa totoo lang, ang kahoy ng krus, yun ang punong kahoy natin. Ang krus ng pagmamahal sa Diyos at kapwa. Final point na lang po tungkol sa Ebanghelyo. Kung kayo nagsisimba araw-araw, halataan nyo na ito'y parang bahagi lang ng video. Putol-putol ang video natin eh. Pero maganda, basahin nyo yung buong Ebanghelyo ni San Lucas. No? Pero ngayon narinig natin, napakagandang meeting ng dalawang babaeng katulad ng Panginoong Yesus ay puno ng pagtalima, pagsunod sa tawag ng Diyos. Si Santa Isabel or Elizabeth at si Maria. No? At sila ay nagtagpo
At doon pa lamang naging propeta na si Elizabeth. Sabi niya, wow, sino ako upang dalawin ng ina ng Panginoon? Sino ba ang Panginoon ni Elizabeth? Di ba Diyos? Diyos. Pagkatapos, itong babaeng bata na unwed mother, wed mother na siya noon, ay inaraw ng Panginoon. So kaya nga, pinaghahayag na si Kristo ay tunay na tao, pero tunay ring Diyos. No? Ang Diyos na naging tao, ang Diyos na Emmanuel. Pag kayo'y nalulungkot o kaya natatakot, meron ako makilala, sama ng mic natin, nag-e-echo. Hello? Oh. Pag kayo, may mga lalaki na ayaw matulog ng mag-isa sa hotel o sa retreat house, ang laki-laki na, takot. No? Takot ba siya sa multo? Ayaw, hindi makatulog. Sabi ko, Kristiyano ka pa naman. Ang Emmanuel, ang pangalan nitong batang to, sabi ng mga propeta. Kasama na yung Jesus. No? Ibig sabihin, Jesus saves. Emmanuel means, sumasa atin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Kaya ang Kristiyanong takot ay nakakalimot na kasama niya ang Diyos. No? Ngayon, lubhang takot. Pero syempre, dapat matakot tayo. Matakot tayo na tayo maging makasalanan, malupit, masama ang loob, o masamang loob. No? Pero, dapat tuwan-tuwa tayo dahil tayo ay laging sinasamahan ng Panginoon. So, to summarize, by many points, look around you. This is a time when God shows us Himself in many ways. Ang mga ilaw, ang Advent wreath, ang Christmas tree, pati ang poinsettia, lahat yan ay nagpapaalala na ang haring darating ay puspos ng grasya, walang kupas na pagmamahal, at dadanak ang dugo upang pag tayo ay uminom mula sa kanyang kalis, sa pamamagitan ng pangungumunyon, pag tayo nangumunyon, umiinom na rin tayo sa kalis, tayo ay mapuspos ng buhay niya at maging tunay na mga anak ng Diyos. Kaya ngayon, tayo po ay tumayo upang ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya